how to overcome discouragement. Oo nga, wala naman exempt na tao siguro dito sa tinatawag discouragement. Di ba? Sino ba sa inyo ang hindi kailanman na-discourage? O kahit na nga yung isang spiritual na propeta, kung naalala ninyo, si Propeta Elijah, katatapos lang niya manalo doon sa Mount Carmel laban sa mga false prophets ni Baal at ni Asherah. Ngayon, napakinggan niya ang pagbabanta nitong si Jezebel, nasiraan siya ng loob. Naalala niyo yon? 1 Kings chapter 18 and chapter 19. So, walang exempted dito sa tinatawag discouragement. Ako, personally, dumaan din ako sa mga discouragement. At paminsan-minsan nadi-discourage tayo. We are still in this human flesh. However, pwede natin panalunan, pwede tayo manalo dito sa tinatawag discouragement o pagkasira ng loob. Wow, ito po ang good news. Oo nga, may mga discouraging situations all around us. Nakikita natin na medyo ang inaasahan natin, wala naman, hindi naman pwede palang asahan. Then ngayon, paano natin paglalabanan ito? Ang discouragement. Ngayon, tuturuan tayo ng salita ng Diyos sa pamagitan ng isang propeta o rather psalmist na naka-experience siya ng discouragement, subalit siya po ay nanalo laban dito. Ang text po natin, main text natin, Psalms 23 or 73 verse 26. Sige po, sabayan po tayo, basahin po natin yan, Psalm 73 verse 26. My flesh and my heart fails, but God is the strength of my heart and my portion forever. Grabe po ito mga kapatid, mga kaibigan. The first statement or phrase speaks of the discouragement. My flesh and my heart fails. So, nagsasalita siya dito, nagpapahayag siya ng discouragement sa kanyang buhay. But the next phrase na napapagitnaan nitong word of contrast, but, ay nagpapakita sa atin ng kanyang kapanalunan laban sa discouragement. Sabi na dito, but God is the strength of my heart and my portion forever. So ang context po nito mga kapatid at mga kaibigan, kung papansinin po ninyo, basahin nyo ng buo ang Psalm 73, ang writer po nito si Asaph. Siya po ang tinutukoy dito na psalmist, siya po ang umawit nito. Naka-experience po siya ng great discouragement and self-pity. Grabe, ano? Discourage siya masyado, tapos nahabag siya sa kanyang sarili. Kawawa naman ako, sayang lang, ganito ang ginagawa ko, sayang lang, walang kabuluhan ito. Kasi nakita po niya ang pag-asenso ng mga masasamang tao. Masasamang tao, lalo pang umaasenso, parang hindi sila maapektaran nitong virus. Lalo na itong mga nagplano siguro nitong COVID-19, siyempre hindi sila apektado, di ba? O yung mga binabanggit ng iba na mga planners nitong COVID-19 o mga elite na mga tao, wala naman, hindi naapektahan di ba? So, sa ganung kalagayan si Asaph, nakita niya na parang walang problema itong mga masasamang tao, lalo pang umaasenso, nainggit po siya. Nainggit siya doon. At itong kainggit niya, nagdulot sa kanya ng grabing discouragement. Pero, on the latter part of the psalm, makita ninyo, tinuturuan niya tayo kung paano siya nanalo dito sa discouragement. Okay po? So, Psalm 73, pansinin po ninyo, verses 2 and 3, ito ang kanyang experience. Sabi niya dito, but as for me, my feet had almost stumbled. Yung salitang almost, muntik na. Muntik na siyang talagang masiraan ng loob. Baka dumating sa kanyang isipan na,
Buti pa kaya, mag-quit na lang ako bilang isang samis ng Panginoon. O kaya, tumalikod na lang ako sa Panginoon. O baka naman, gayahin ko na lang itong ginagawa ng masasama. Ganon, dumating sa isipan niya yon. Sabi niya dito, my steps had nearly slipped. Muntik na ako'y parang magsuhay na lang, magsuway na lang. Then, ang dahilan, sabi niya, for I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. Then sa 12 and 13, similar din ito. Sabi niya dito, behold, these are the ungodly who are always at ease. They increase in riches. Grabe, no? Sabi na ito, mga hindi naman gusto sa Diyos, pero parang wala sila ng problema. They are at ease. Oh, hindi nga tinatamaan ng COVID-19, something like that. Di ba? Tapos lumalago ang kanilang business. Oh, alin kaya ang mga business ngayon na lumalago? Hulaan ninyo. Hindi ang mga business na nakikita natin nagsasarahan ngayon o nagsasara dahil nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng restrictions. Hindi ang mga business na yan. Pero ang business ng medical world, ang business sa medical world, lumalago yan ngayon. Lalo na itong gumagawa ng bakuna, nagbibenta ng bakuna. Di ba? They increase in riches. So may similar scenario ito tungkol sa atin. Now, ito ang attitude ni Asaph. Ito ang kanyang ekspresyon ng discouragement. Sabi niya, surely I have cleansed my heart in vain. Sayang lang na nagpakabait ako. Sayang lang na namumuhay ako ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Sayang lang. And washed my hands in innocence. Mabuti pa, nagpakasama na rin ako. Parang ganyan ang atake ng Diablo sa kanyang isipan. Ano po? At maliban pa doon, ito na nga ang summary ng kanyang discouragement. Sabi niya, my flesh and my heart fails. Ang salitang flesh dito, mga kapatid, para nagpapaintindi sa atin na mayroon siya ng problema sa kanyang katawan. Okay? So, physical component of discouragement. It seems na dahil siguro sa kahirapan, nagkakasakit, most often si Asaph, and then marahil wala siyang mapuntahan, wala siya ng pambili ng gamot, so to speak. So, discouraged siya. Ganon din ba ang inyong sitwasyon ngayon? Ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, pero nagkakasakit ka? At parang pinanghihinaan ka na ng loob dahil yun sa ito nga na kalagayan ng iyong katawan o kalagayan ng iyong bulsa. So nakikita natin, real experience po yan. Pero mayroon pang isang component, ang tinatawag emotional and spiritual component of discouragement. Tinutiya siguro siya. Nasasaktan siya. Nagkaroon siya ng kabiguan. Something like that. So, meaning, grabing discouragement ito kung titingnan po ninyo. May physical component, may emotional, and spiritual component. Now, paano niya ito pinanalunan? Paano siya nanalo dito? Now, gusto nating alamin muna ang main cause of discouragement upang ma-appreciate natin itong ipinipresent sa atin ni Asaph na kapanalunan. Victory over discouragement. What is the main cause of discouragement? Sige nga, diagnose po natin ang ating sarili. Ito kaya ang main cause ng discouragement? Physical ailments, fatigue, etc. Ito kaya? Nanghihina ang loob ko kasi nagkasakit ako. Mahina ang loob ko kasi dahil pagod na pagod ako palagi pero konti ang kita ko. Kaya parang ayaw ko na. Well, that can be part ng kausa, ng dahilan ng discouragement. But I'm sure that is not the main cause. Okay? Ano kaya? Unmet material needs.
ina-expect ko na ito ang mangyari sa negosyo ko. Ina-expect ko na ito ang mangyari sa mga pangangailangan ko. Dapat magawan ito ng kaparaanan, makapag-aral ang aking mga anak, mapakain ko ng tama. Pero ito ang nangyayari, apektado ang negosyo ko, apektado ang trabaho ko. Talagang pinanghihinaan ako ng loob. Yun ba talaga ang major na dahilan kung bakit tayo pinanghinaan ng loob? Or ito naman, emotional and spiritual hurts. Nasaktan tayo, pinutya tayo, nabigo tayo, inaasahan natin na magiging tapat sa atin ang isang tao, maya-maya naghuhudas pa. Nako, masakit nga po yun. At maaring masiraan po tayo ng loob. However, mga kapatid, mga kaibigan, I want to tell you, hindi po ito ang pinakadahilan ng discouragement. Symptoms lang po ito. Mga symptoms ng real cause. At dapat ma-analyze po natin ito upang sa ganon, pag mabigyan po ito ng cure o ng eksaktong gamot ang dahilan ng ating pagkawalan o pagkawala ng courage, ang pagkasira ng loob. Kung gusto natin may bigyan ito ng lunas, then not on the symptoms but on the cause, then we can move on. I assure you, we can move on. Na kahit na anong nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, we can move on and then sabihin natin, okay, dahil kay Jesus, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay po? So, the main cause of discouragement is unbelief. Yan po ang totoo talaga. Ang pinakamayor na dahilan ng pagkasira ng loob natin kung bakit parang gusto na nating mag-quit, gusto na nating bahala na kisira-sira, gusto na nating gumaya sa mga kalukuhan ng sanlibutang ito, sa mga kaparaanan ng sanlibutang ito. We want to conform to this world now. The reason why we have that kind of discouragement and that tendency to compromise because of unbelief. Ang hindi pagkakaroon ng tama na pananampalataya. Unbelief is the root of yielding to discouragement. Ang unbelief ay ugat. Sa katulad ng kahoy, kung ang kahoy ay puputulan mo lang ng sanga, tutubo pa rin yun, di ba? Tutubo pa rin yun. Baka mas marami pa. Katulad ng malunggay, pinutulan mo ng sanga, maya-maya, marami ng sanga. Di ba? Subalit kung bunutin mo, pati na ang ugat niya, then patay. Patay yung malunggay. Ganun din po. If we can unroot the unbelief in our hearts, then discouragement will be overcome. And it will be a permanent one. Ang ibig sabihin, hindi parang emotional lang. But rather, mayroon kang tinatayuan, mayroon kang paninindigan na every time darating ang ganitong sitwasyon, then you stand. You stand on that ground of faith and then you overcome discouragements and others na mga dumarating sa buhay po natin. So, how did Asaph win over his discouragement? Isa lang, by listening to what God's words say. Kaya pala napakamahalaga mga kapatid at mga kaibigan na makinig kayo at manood kayo ng salita ng Diyos na ipinapahayag ngayon. Wala pong magiging alibay na o pwedeng gawing alibay ang karamihan sa mga tao ngayon, lalo na may hawak kang cellphone at mayroon kang access sa internet. Nako, wala ka nang dahilan na hindi ka makarinig ng salita ng Diyos. Marami po ang napapahayag. Of course, yung mga wala talaga ng access, yung mga nasa liblib na lugar. Now, we are looking for a way, naghahanap po kami ng kaparaanan kung paano maipaabot sa kanila ang salita ng Diyos. And one of those, yun nga na binibigay nating radio para sa mga
wala talaga ng access sa internet para nilalagyan natin ng mga recorded preaching, makakarinig din ang mga wala ng access sa internet. Ganun po. Okay? So ngayon, listening to what God's Word say, may mangyayari po sa atin. Tingnan po ninyo ang sabi ni Asaph sa Psalm 73, 16 and 17. Sabi niya, when I thought how to understand this, it was too painful for me. Sabi niya, nang pinag-isipan ko ito, kung bakit nangyayari ito, ang mayayaman yun ang nag-aasinso. Yung mga gustong sumunod sa Panginoon, yung mga gustong matuto at sumunod sa katwiran, yun ang parang inaapi, yun ang naghihirap. Sabi na mahirap intindihin ito. Then, ito ang naging kasagutan, until I went into the sanctuary of God. Anong ibig sabihin nito? Itong sanctuary of God, mga kapatid, noong panahon, doon napapakinggan ang salita ng Diyos. Okay, tabernacle, temple. Then, of course, later on, nag-evolve yan dito sa tinatawag natin mga church buildings na kung saan nagtitipon yung mga tao at nakakarinig ng salita ng Diyos sa mga biblical preachers. Okay? Nakakarinig talaga ng salita ng Diyos. And later on, nag-evolve ngayon. Iba na ito ngayon ang sitwasyon natin. Ha? Meaning, hindi naman masama kung magtipon pa muli kayo, basta mag-observe kayo ng health protocol. Pero ang ibig sabihin, ngayong gustong pigilan ni Satanas itong pagtitipon ng mga tunay na mananampalataya sa iisang lugar in order to make or to do corporate worship. Mga kapatid, hindi po napigilan ito ni Satanas. Mayroong paraan ang Panginoon, and that I am saying that it is evolving into that, in such a way na kahit sa bahay ka, kasama yung mga anak mo, you can worship, you can listen to good preaching, at doon mapapakinggan mo ang salita ng Diyos. Na kung mayroong mga discouragement sa iyong buhay, then may gagawin ang salita ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko kung mapapakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay po? So, ano ang gagawin ng salita ng Diyos? What can God's Word do to us in times of discouragement? Number one, it gives us the real picture of the situation in the context of eternity. Yon ang unang-una na dapat nangyayari po. Si Asaph kasi, ang tingin niya doon sa sitwasyon, sa konteksto lang ng buhay sa sanlibutan. Sa buhay sa sanlibutan, yung mga masama, yun ang nag-asenso, yung mga gustong sumunod sa Panginoon, ang medyo naghihirap, parang ganon ang nakikita niya. Di ba? Pero nang mapakinggan niya ang salita ng Diyos doon sa sanctuary, anong sabi niya dito? I understood their end. Sabi ng verse 17, naunawaan ko ang kanilang destinasyon. Meaning, in the context of eternity, nakita niya doon ang tunay na larawan ng tinatawag blessedness or condemnation. Yung mga wicked sa sanlibutang ito na parang nag-aasinso, well, sabihin natin, nasa kanilang unang halakhak. Kasi nagagawa nilang i-manipulate ang mga tao, mga authorities, nagagawa nilang gawin yun, mga drug lords, nagagawa nilang bayaran ang mga judges, nagagawa nilang bayaran ang mga politicians, and so on and so forth. So parang sa konteksto ng sanlibutang ito, naku, makapangyarihan sila. Naku, asinsado sila. Pero kung hindi sila magsisi ng kanilang kasalanan, saan po sila pupunta? Sa impyerno. Diba? So ang ipinapakita ng salita ng Diyos, ang buhay niya ito sa sanlibutan, hindi po ang ultimate. Mayroong buhay sa ikalawang buhay. At ito ang dapat na makikita natin na batayan ng tinatawag blessedness
Oo nga, nag-asinso ka sa libutang ito. Pero wala ka namang tunay na pananampalataya sa tunay na Kristo, punta ka talaga sa impyerno. Yan pong totoo. Subalit ang mga taong kahit na naghihirap sa sanlibutan ito, pero tunay po na nanampalataya sa Panginoon, by the grace of God, naninindigan sa kinasabi ng salita ng Diyos, then ang kanilang futuro, what is their end? That is forever blessedness in the presence of the Lord. So itong nagagawa po ng salita ng Diyos, it gives us the real picture of the situation in the context of eternity. Pangalawa, ang salita ng Diyos, pag napapakinggan po natin intently and meditatively, at ito ay nauunawaan po, pinapaunawa sa atin ng Banal na Espiritu, it directs us to shift our focus from self to God and His promises towards us who trusted Him. Okay? It directs us to shift. Kasi tayo po, mga kapatid at mga kaibigan, naka-default po tayo dito sa self-focus. Ang nakikita agad natin, ay naku, kawawa ako. O kaya kung umaasinso ka naman, naku, ang galing ko. Self-focus. Ha? At ito ang nagiging problema actually. Hindi lang sa personal na buhay natin, sa pamilya natin, sa mga local churches. Ito ang naging problema. Ang self-focus. Kami, mas magaling kami. Mas matibay kami sa doktrina. Kaya ang iba dyan, naku, mahina yan. Yan ang naging problema. But the problem is, when we are focusing on ourselves, we see our limited resources. Di ba? Ganun po eh. At ang limited resources natin, in comparison sa real need natin, sa pangangailangan natin, nako, wala. Hindi kasya. At nadi-discourage po tayo. Di ba? Hindi natin kaya. Ma-discourage nga tayo. At pag tayo na-discourage na, alam niyo, mapuputol ang moving on natin in Christian growth, ang Christian activities natin mawawala, at kung minsan apektado pati ang buhay pamilya. And that's what Satan wanted us to be. Di ba? That's why, pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, then nakukumbisi tayo na hindi pala sa sarili natin ang focus, kundi dito sa Diyos na walang limitasyon at ang kanyang resources unlimited. Wow! Ito po ang kailangan natin mga kapatid. And so, the Word of God is like a shield of faith. Naalala niyo sa Ephesians 6:16? The Word of God is our shield of faith. Andyan ang mga atake ni Satanas para ma-discourage tayo, ganito, ganito. Wala kang pagkain, wala ka ng gamot o pambili ng gamot. Ito pa ang kalagayan mo. Ito pa, marami. Paano mo lalabanan yun? Shield of faith. And what is that? That's the Word of God. Okay po? So, tingnan natin ang mga promises na nakita ni Asaph na dapat nakikita rin po natin. Nang siya pumunta doon sa sanctuary, napakinggan niya ang salita ng Diyos, then ito po ang mga pangako ng Diyos na napakinggan po niya. At ito naman ay in-embrace niya, meaning tinayuan niya na pangako ng Diyos. Sabi niya sa Psalm 73:22 and 23, I was so foolish and ignorant, I was like a beast before you. Nevertheless, I am continually with you. I like that, mga kapatid. I like that. Alam ba ninyo, in spite of our failures, in spite of our, our almost na pagka-discourage, na parang pinanghihinaan na tayo ng loob, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. The promise of His abiding presence. Tandaan po ninyan, huwag ninyong dudahan yan, mga kapatid. Hindi gagawin ng Panginoon na iwanan ka sa panahon ng problema. I tell you. Sa panahon ng kahinaan, iwanan ka ng Diyos. Ano siya? Hindi siya faithful friend. Oh, He is the most faithful friend.
Naalala ko yung yung bomba yun, Footprints in the Sand. Naalala niyo yun? Basahin ninyo yun. Makita niyo doon, parang nagreklamo yung gumawa noon. Sabi niya, bakit sa panahon ng minyo nang hihina ako, panahon na grabe ang discouragement ko, bakit one set of steps na lang ang nandoon? Dati-dati dalawa ang steps ko at ang steps mo. Oh, sama-sama tayo. Bakit isa na lang? Bakit iniwan mo ako, Panginoon? Alam niyo ang sagot doon? Sabi niya, hindi kita iniwan doon. Ang nakita mong dalawang steps doon, hindi yun sa'yo. Steps ko yun. Alam mo kung bakit hindi na kita pinahakbang? Kinakarga na kita. I like that, mga kapatid. Di ba? I like that. Ganun po ang Diyos. Akala natin iniiwan tayo pag nanghihina tayo o kaya pag marami tayong problema. Hindi po. Kinakarga tayo ng Diyos. At ito'y pangako po niya. Nakita rin ito ni Asaph. Dapat makita natin, I am continually with you. Another thing, sabi na dito, promise of His guidance. He will guide me with your counsel. And afterward, receive me to glory. Wow, grabe po ito. He will guide me with your counsel. Yes. Minsan hindi natin alam ang direksyon. Hindi natin alam kung ano ang dapat gawin at kung paano gagawin yan. Ano ang dapat na reaksyon sa ganitong mga problema. Ano ang dapat na mindset natin. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala dyan, I will guide you with my counsel. And truly, nandyan po ang Banal na Espiritu sa tunay na mga mananampalataya. He is our Parakletos, one who is alongside with us, who comforts us, and who counsels us. Wow, grabe po yan. And then of course, sabi niya dito, and afterward, receive me to glory. Yes, sa panahon na ito may problema tayo. God is the one who will give us the solutions to our problem. And finally, our problems will be over. He will receive us unto glory. Grabe. Walang kapanalunan dito sa Satanas. Kahit anong gawin niya sa atin, punta pa rin tayo sa langit. Di ba? Okay. So, ito ang greatest promise. Matagal ko na itong alam na verse na ito. Pero, ito bago. Fresh na fresh ito na binigay sa akin ng Panginoon. Whom have I in heaven but you, and there is none upon earth that I desire besides you. First of all, of course, nagpapaintindi sa atin na wala na nang mas makapagbigay sa atin ng satisfaction sa sanlibutan ito, maging sa langit, kundi ang Panginoong Jesucristo. So, ang greatest promise na nakita ko po dito, mga kapatid at mga kaibigan, siya mismo ang promesa. It's not the word per se that he has spoken. Hindi yung salita mismo na kanyang sinabi o binanggit, kundi siya mismo, the God of the whole universe. Ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan ito at ng lahat ng bagay, ang Diyos na walang limitasyon, ang Diyos na hindi kayang talunin ng diablo, He Himself is the promise. Okay, mawalan man tayo ng anumang bagay sa libutan ito. Maghirap man tayo. Mawalan man tayo ng mga friends kasi baka may mag-traitor talaga ng mga friends. Mawalan man tayo ng mga taong gustong mag-subscribe sa atin, so to speak. Yet, ang hindi mawawala sa atin, ang Diyos mismo na nagligtas sa atin. Is He not enough? Sige nga. Hindi ba kumpleto na tayo dyan sa Panginoon? Can we say with David in Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ko na kailangan pa. Okay? That is if we shifted our focus from self to Christ. Okay? Tulungan po tayo ng Panginoon. So, how do we fight unbelief that brings discouragement? Okay? How do we fight? Dito, maliwanag po. Malalabanan natin at dapat nating labanan ang discouragement
or rather unbelief that brings discouragement? By faith. Faith on what God has promised for us in Christ Jesus. So itong nangyari kay Asaph, mga kapatid. My flesh and my heart fails. Yun ang kanyang discouragement. Pero paano niya pinaglabanan? Nagtiwala po siya sa Panginoon. But God is the strength of my heart. I like that, mga kapatid. Oo nga, ang Diyos ang kalakasan ng ating pagkatao, ng ating buong pagkatao. At kung mawawalan man ako ng anumang bagay sa libutan ito, mawala na sa akin ang lahat ng bagay, inheritance or any part of this world, any portion of this world. Sabi niya, it doesn't matter. He is my portion forever. Grabe po ito, mga kapatid. So, no room for discouragement. Di ba? Okay, ngayon, I'll be giving some practical things na ginagawa ko rin. Lalo na noon, nang bago pa akong pastor, na marami kaming dinaanan talaga na problema, discouragement. Ito po ang ginagawa natin. Practical things to do. Okay? First, talk to yourself and use the gift of memory. Talk to yourself. Anong ibig sabihin ng talk to yourself? May tatlo bagang bahagi ang tao, di ba? Yung espiritu, kaluluwa, at katawan. So, ang espiritu natin, kausapin itong kaluluwa natin. And I believe ito ang nangyayari, itong ginagawa ni David dito. Sabi niya, oh my soul. Sinasabihin niya ang kanyang kaluluwa, oh my soul. You have said to the Lord, you are my Lord. My goodness is nothing apart from you. So, bakit nire-remind ni David ang kaluluwa niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu? Kasi nang pinanghihinaan siya ng loob, parang bibitaw na, at sabi niya, hanap na lang kung ano ibang mga makapagbibigay sa akin ng satisfaction. But you know, sabi ni David, kaluluwa ko, hindi pa nagsabi ka noon, you are my Lord, my goodness is nothing apart from you. Di ba? Tayong mga tunay na nanampalataya, nang masilayan po natin ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Ebanghelyo, na doon na unawaan natin, sa pamagitan ng pakikinig doon sa Ebanghelyo, na unawaan natin na kahit na pala makasalanan tayo, inibig tayo ng Diyos, na siya ang nagbigay ng kanyang bugtong na anak na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nagbayad ng buong buo ng ating kasalanan, at nang masilayan po iyon ng ating spiritual na mga mata, nabihag po tayo na manampalataya sa Panginoon, then, alam po ninyo, nagkaroon ng desisyon ng puso natin doon. I want Jesus more than anything. Di ba? Ganun po ang tunay na salvation. Hindi po yung patanggap-tanggap ka lang yan pero wala naman nangyari na repentance. Ha? But yun talaga nangyari. So, nangyari yun that you have seen that God is the best thing that you can ever have and that you embrace Him with all your hearts. So, in a sense, sinasabihan ni David, sabi na, nangako ka, nagsabi ka noon, nothing is good apart from you, O Lord. So, talk to yourself. Okay? Use your memory. Then, another one, Psalms 42 verse 5. Ito, kausap pa rin ni David, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa. Why are you cast down, O my soul? Bakit pinanghihinaan ka ng loob? Kaluluwa ko. Grabe, no? And why are you disquieted within me? Hope in God. So makita po ninyo, kinakausap ng espiritu ni David ang kanyang kaluluwa na huwag ma-discourage, kundi umasa sa Diyos. Tama? Hindi sa bakuna, hindi sa kung anong material na mga bagay. Umasa sa Diyos. At ganun din ang pwede nating gawin, mga kapatid at mga kaibigan. Kung dumarating itong discouragement by faith, fight it. Fight it. Labanan natin sa pamamagitan ng pangako ng Panginoon, and then by telling our soul about our hope in the Lord. Okay? So, the last thing is talk to God. That is, pray
Pray and pray and pray. Very important po yun. Talk to God. Talk to yourself and then talk to God. Sabi dito, my soul melts for heaviness. So, grabe expression ito ng grabing discouragement. Then, anong prayer niya dito? Strengthen thou me according unto thy word. Strengthen thou me. Di ba dapat yun ang ipinapanalangin natin? Mga kapatid, sa ating kasarili po, hindi natin kaya. But you know, when we trust the Lord, we pray for God's strength, we can do all things through Christ who strengthens us. Tulungan po tayo ng Panginoon. This should be the normal life of a Christian. God bless you. Thank you so much for listening.